'Di ba? Ah, Meron po tayong nasagap, na ano, issue dito patungkol dito kay ano na ito, kay Ngakpers. Meron po tayong nasagap diyan at alam niyo po ba na etong, si Ngakpers, posible, may koneksyon na kaya po bumabanat ngayon at talagang, dati nung una pakurot-kurot lang siya kay PBBM, eh. Ngayon, talagang matindi na po yung banat niya kay PBBM. Alam niyo po ba kung bakit? Ah, Alam niyo po ba na itong, si Sara Duterte, gustong-gusto pong, makipag-usap kay Madam Leni? 'Di ba nitong mga nakaraang, linggo, nag-trending po itong si Sara Duterte na naghahangad po ng closed door meeting kay PBBM. Ah, Ngayon, kataka-taka naman na nitong, mga nakaraang araw daw po, meron pong isang, mensahero, ayan, na gusto pong magpahatid ng mensahe dito kay VP Leni para kausapin, closed door meeting. Kasi ala na, si Sara Duterte po parang ano, parang asong nasa ulan na naghahanap ng masisilungan. Ate Ira, alam mo itong si VP Sara, Ate Ira, parang ano 'to, parang aso na nababasa na at, mukhang magkakasakit na at hindi na magiging malakas ang katawan. Gano'n ang nangyayari kay Sara Duterte. Kaya po naghahanap ito ng masisilungan na grupo, at ang nakikita niya ay itong mga dilawan. Ito yung kanyang nakikita ngayon na pagkakataon na makalapit kay VP Leni, para eto po ay sumuporta sa kandidatura ni Sara sa 2028. Buti na lang, tanga! Buti na lang ang nilapitan ni Sara Duterte ay eto pong, si VP Leni. Ngayon, meron din po tayong nasagap na, meron pong, politiko na gustong magtulay between VP Leni and Sara Duterte at maging mag-tandem sila sa 2028 election. Ah, Hindi lang underground na pagkilos 'to, talagang, malalim po ang ginagawang pagkilos para makuha lang at, makuha yung loob ni VP Leni, na magkandidato under kay Sara Duterte. Pero ayun, ito nga po, suntok sa buwan yun. Hindi po talaga uubra, hindi po makikinig ang, isang, VP Leni diyaan dahil po alam naman ni VP Leni na napakadelikado maging, presidente nitong si Sara Duterte. So hindi magamit ni Sara Duterte si PBBM, si VP Leni naman ngayon ang kanyang tinututukan. Ngayon, meron pong, dahil nga po eto parang nasasayti ko lang. Yung sinasabi nitong si Christian Echapuera na merong coordinated attack laban sa kanya. Teka, parang mali, eh. Parang etong atake na ito kay PBBM, naratibo 'to, ng mga DDS, 'di ba? Naratibo 'to ng mga DDS, eh. Pero, yan ang mga binigkas
ni Christian Esguerra. Naratibo ng DDS. Nung una, pakurot-kurot lang. Medyo parang naniniko lang ng konti. Kotsa, ngayon nambabalya na eh. Diba? Nambabalya na para makaagaw ng bola si Christian Esguerra. Oh. Kaya yun ang ano, yun po ang ating napagtatakahan dito. Bakit? Bakit tumindi itong banat ni Christian Esguerra kay PBBM? Gayong nitong mga nakaraang araw, meron pong mga nagtutulay kay Sara at kay Lenny. Ano to? Para ba makapagpabango kay Sara Duterte? Baka akala nitong si Christian Esguerra, makikipagkampi si Lenny kay Sara Duterte. O kaya baka may kumokontak dito, uy, ano man naman kami, promote mo naman si Sara. Yung naratibo ni Sara, promote mo naman, tanga o kaya kasabwat si PBBM. Kasi yan ang naratibo ng mga DDS eh. Di ba po? Malabo sigurong makapagkampi si Ma'am Lenny dyan kay Lustay. Yun nga po, ako talagang malayo talaga yung ano ko na yan. Malabo nga ako talaga yan. Nung may nagsabi nga sa akin. Ate Dolly babes, isa ring kapalmoks yan si Sara. Pagkatapos siraan si PBBM, tapos biglang lalapit kay BBM. Himang talaga. Yun nga eh. Pagkatapos mong sabihan, I love you, BBM! Tapos biglang sabi mo, minumuestra mo pa, parang gusto mong gurgurin. Tapos, sinabihan mo, meron ka ng kinontak. No joke, no joke. Tapos ngayon, manghihingi na naman ng closed door meeting kay PBBM. Gustong magpasuporta sa 2028. Ano ba talaga, Lustay? Bangag ka ba? Parang ito yung bangag eh. Parang itong si Lustay ang bangag eh. Diba? Sinabihan mo, I love you, BBM! I love you, BBM! Tapos sabi mo, biglang gumaganyan ka. Hawak mukha mo. Tapos may ginagawa ka. Tapos sumunod, no joke, no joke. May kinausap na ako. Tapos biglang hihingi ka, closed door meeting. Biglang hihingi ka ng meeting dun sa presidente na binantaan mo. Sinabihan mo yung tatay, tatapon mo dun sa West Philippine Sea. Hindi lang makapal, Ate Mary Jane de Vera. Sa sobrang kapal ng mukha ni Sara Duterte, pagkausap mo yan, isang dipalayo mo, parang ramdam mo yung mukha niya eh. Same feather yan, Mac. Yun nga, sakit sa ulo si Lustay at Ezekiel. Pepe Malonzo, hello po. Diba? Yan yan yung hindi po maitatanggi. Na talagang ang atin pong vice presidente, malakas ang toyo. Diba? Tapos gusto pang gawin yung presidente yan, si Sara, sus Mariosep. Ilang maleta kaya natanggap ni Christian Echapuera galing kay Bangag Girl Lustay? Nako hindi po natin alam. Ang lakas ng toyo ni Sara, 'di ba? Tapos alam niyo kapag yan lumapit kay VP Lenny at nakipag-usap talaga. Alam niyo, nako ewan ko lang talaga, nakakakaba. Alam niyo yung nakakakaba? Nakakakaba na baka pati si VP Lenny maimpluwensyahan nito. Alam naman natin nasa matinong pag-iisip si VP Lenny. Pero 'di ba, baka mamaya gamitan niya ng speaker takram damdam tenip. Baka mamaya orasyonan ni Sara Duterte 'yan. Ang na, sumaskidot. Moko-moko, baka mamaya ganyan, tatatatan, baka ganan yan ni, ni Sara Duterte yan. Kaya sana 'di ba sana mali tayo na etong si Christian Echapuera, kaya bumabanat ng matindi ngayon kay PBBM, baka nag-o-audition. Para nag-o-audition para makuha itong top
PR ng Sara Duterte BP Leni tandem sa 2028. Naku po, delikado. Ate Ira, buti na lang talaga marunong nang umiling si PBBM. Tama po. Ezekielo, pareho sila ni Aimee. Pareho silang may tama, no? Lagi pa nag-iitim. O, akala siguro ni Esguera, tataas subscriber at followers niya. Pagbanat niya kay PBBM. Eh, eto nga po, kita nyo. Kanina, 700, 3,700, para pa nga, more than 700 eh. Kita nyo, pababa ng pababa para spaghetti. Ang subscriber ni Christian Esguera, pababa ng pababa eh, no? Kasi yun naman talaga, ayawan talaga ng mga loyalista yan. Baka akala ni Christian Esguera, konti lang ang loyalista at marami DDS. Okay, Ezekiel, ayun, Ate Mary Jane De Vera, tontuwa, Marvin Cruz, hello po, okay nana. Baka yan Maxi Ngak first, baka nga. O, saltek talaga, lakas tama ni Sara, Ate Dolly Babes. Ate Agnes, true, ato national television kung nagbanta. At no joke pa, tapos ngayon kung sino-sino nilalapitan ngayon. Ezekiel, sana wag na manalo kahit sino sa papamping at dilawan para tumigil na sila. Actually, may mga dilawan namang okay. May mga dilawan lang talagang katulad nitong mga ibang tao na naimpluwensyahan na masyado, mga naging utak didilis na rin. O eto, pakinggan pa natin tong si Ngak first. Eto sabi, nakuha ka ni Claire Castro, labas mo daw yung ebidensya mo. Hindi niyo ba nadinig yung sinabi ko? In logic? Logic ang pinag-uusapan ko dito. Kasi Walang logic dyan. Kapag sinabi mo na tanga o kasabwat si PBBM, hindi yun conditional, hindi yung logic na yun. Kapag ikaw magbibintang, automatic yan, ikaw ay journalist, alam mo naman yan, ngak first, di ba? Humakngak ka eh. Di sana, naglatag ka ng ebidensya na si PBBM tanga, o kaya si PBBM may kasabwat. Ngayon, may nalalaman ka pang logic. Nagkakanda, hirap-hirap ka ngayon sa kakapaliwanag kasi nilayasan ka ng 12,000 subscriber. you're talking here of the power of the president at pinsan mo yung Speaker of the House. Kontrolado mo yung House. Para maparustan ka ng ganon, baka nagkulang sa pagtutok. Anong kontrolado mo yung house? Si PBBM, executive branch yan. Ang house, legislative. Anong kontrolado mo ang house? Doon pa lang sa pag-iisip na yun, Christian. Journalist ka ba talaga? Hindi mo alam ang pagkakaiba ng executive at ng legislative? Ganun na lang po. Sige. Tanggalin na natin yung mga ganong komentaryo. Siguro na lang, tanongin na lang natin, baka po ba nagkulang sa pagtutok? Pasensya na po, no? Tsaka alam niyo yung nangyayari sa atin ngayon, itong coordinated attacks dito sa... Ayan ka na naman sa coordinated attacks. Ayan ka na naman, coordinated attacks. Porke nagkasabay-sabay lang na ikaw ang pinupuna, coordinated attacks. Voluntarily namin tong ginagawa at nagulat din ako nung makita ko na ultimo ang mga abogado at pati kang mamamahayag, pinuna ka sa sinabihan mo si PBBM na tanga o kasabwat. Kayabangan yan. Napuna na nga yung kayabangan mo. Ngayon, ang sinasagot mo, kayabangan na naman. inyong lingkod, na walang kakwenta-kwenta naman to begin with itong podcast natin. Alam nyo, this validates a recent study. If I'm not mistaken, ito yung kasama sa mga lumabas dun sa Reuters Institute study. Nag-aaral po na rin mga media environments across the world, kasama po rin yung Pilipinas. At lumalabas po doon na mataas yung porsyento ng mga tao na talagang tinatangkilik. Mas tinatangkilik, let's say, in social media kumpara doon sa mga traditional news platforms. Pag yung platform sa social media ay nagko-conform yung content doon sa paniniwalaan nila. Yun po yun eh. Parang ganito. Nakikita ko marami nag-unfollow kasi kasama ito dun sa massive campaign itong mga pro-Marcos content creators eh. Talagang kitang-kita mo, talagang... Talagang lalayasan ka. Diba ramdam niya na? Ramdam niya na. Diba? Nararamdaman na ngayon ni Christian Esguera ang pag-alis ng mga followers. Ayan nilayasan siya
12,000. Oh, ayan po, 12,000 ang nawala. 715,000 plus. Bumaba po sa 703,000 at hindi po siya umaangat. Pababa talaga. Ha? Yung coordinated attacks, alam nyo, napakalaking, ano niyan, napakalaking bintang niyan. Alam nyo kung bakit? Kasi kung eto, coordinated attacks, ibig sabihin, may nakapag-utos kay Attorney Rene Bueno. Abogado yun para punahin si Christian Esguerra. O tapos dito kay dito kay Sir Mike Abe. Si Sir Mike Abe po ay batikang mamamahayag yan. Media man, journalist din. Mauutusan mo ba si Sir Mike Abe? Ito lang kunwari ganito. Sir Mike Abe, banatan mo nga yan, Christian Esguerra na yan, napakayabang. Pasasalitaan mo ba ng ganun yun? Kahit na ano pang paraan mo ng pakikipag-usap sa mga tao na yan, napakahirap po na sabihan sila, "Uy, banatan mo naman si Christian Esguerra." Putya, ano kala mo dyan sa mga yan, mga high school, mga college student na makikipagkaisa sa coordinated attacks na iniisip mo? Naiilusyon mo na lang yan, Christian. Bakit? Kasi mas pinili mong magpakababa at maging mas masahol pa sa mga DDS kaysa magpaka-professional. It's plain to see for everyone. Massive yung campaign. And naturally, marami akong nakita nabawas doon sa ating subscribers. Sa akin, wala pong problema yun. No? Kung magkakarapatan nyo po yan, mag-follow kayo hindi, wala pong problema. Mag-subscribe kayo o hindi. Kung sa tingin nyo, hindi para sa inyo yung content na ito, that's fine. Doon kayo pumunta sa content na sa tingin nyo, okay. Pero isa lang masisiguro ko sa inyo, no? Okay lang. Tapos biglang, pero ito lang ang masisiguro sa inyo. Putya ka talaga. Laban bawi. Lumalaban na. Okay lang, wala akong pake. Lumayas kayo sa channel ko, wala akong pake. Tapos biglang, pero ito lang ang isang masisigurado ko sa inyo. Yung pinanggagalingan ng mga sinasabi ko rito, it comes from a place of principle. Hindi dahil binebenta ko yung kaluluwa o yung prinsipyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Alam niyo po yan, no? Makikita niyo naman siguro yan doon sa mga nagtsatsaga rito sa walang kwentang podcast na ito. Alam niyo ba't ako nag-address ito? Dati Buti nga, alam mo na ngayon na walang kwenta yung podcast mo Kung hindi ka mag-i-interview ng mga taga-gobyerno, hindi ka naman talaga tatangkilikin. Yan nga yung napaka-ipokrito nitong si Christian Echapuera. Ito yung kaipokrituhan to the highest level na ginagawa niya. Sinabihan mo si BBM na tanga o kaya kasabwat. Pero ang ini-interview mo, yung tauhan ng sinasabihan mong tanga o kasabwat. Diba dapat meron ka man lang moral ascendancy ba yun na, sinabihan ko ng tanga o kasabwat si PBBM Interviewin ko pa ba tong mga tauhan ni PBBM? Parang awkward naman yun kasi yung kanilang presidente na pinaglilingkuran, ang tingin ko dun, tanga o kasabwat Pero ini-interview mo si Matibag, ini-interview mo si John Vic Remulla. Diba? Ini-interview mo yung mga tauhan nung sinasabihan mong tanga o kasabwat. Hindi namin malaman sa'yo kung ano ba, lalaban ba, babawi. Alam niyo dapat ito si Christian Esguerra, bantayan na to ng mga tauhan ng gobyerno. Kasi kitang-kita po ang pagiging manggagamit nitong taong to. Ginagamit niya ang mga taong gobyerno para sa kanyang podcast. Pero binabalahura niya naman si PBBM. Diba? Parang anong kaipokritohan yan? bala ko talaga ignore pero kasi maraming nagpapaano na, yung marami nag-uudyok. Sumagot ka na ganyan. Kasi nga marami nag-uudyok, sumagot ka na. Sumagot ka na. Putya,
12,000 na nawawala sa'yo. Moral decency pala yun. Ayun, Ate May Noble. Hindi kasi ako nagtapos ng journalism. Pero yan moral decency pala. Ano, nag-i-interview ka ng mga taga-gobyerno samantalang yung leader ng gobyerno, yung nagpapatakbo ng gobyerno, ang tingin mo tanga o kaya kasabwat. Ate Agnes, todo paliwanag, baka akala niya makakalusot siya sa mga sinabi niya. Yun nga po. Hindi nga. B. Soledad, hello po. Ngayon, nga, Ka Isguera. Ate Mary Jane. Pepe Malonzo, naglilinis ng, ng etchas niya. Okay na, napupuyat ako dito kay Ngak first. Ang logic ni Ngak first, Mac, nga lang. No. Ate Dolly Babes, but for sure, Esguera, kung sino yung mga nag-unsubscribe sa'yo, hindi na sila babalik sa'yo. Yun nga po. Diba? Mas pipiliin pa talaga ng mga manunood yung mga vlogger na hindi journalist o hindi po nakapag-aral. Bakit? Ako, katulad ko. Andito ako sa baba eh. Andito ako sa laylayan ng lipunan eh. Nabubuhay ako. Nabubuhay ako sa lipunan na kung saan ito yung gino-govern ni PBBM. Kasi ito si Ngakpers, mayaman na to. Baka maganda ang kondo nito o mansyon ng bahay nito. Baka maraming sasakyan to. Diba? Ako hindi. Kaya ako, ramdam ko at appreciated ko yung ginagawa ni PBBM. Nakikita ko yung ginagawa ni PBBM. Kitang-kita ko. Hindi katulad nitong si Ngakpers na hindi maramdaman ang nagagawa ni PBBM kasi nga ang tingin niya sa sarili niya sobrang taas. Journalist ako. Diba? Ako nga, hindi ko nga inaano yung sarili ko na vlogger eh. Tawagin nga ako, di ba, bayarang vlogger, bangag na vlogger, walang kwentang vlogger. Okay lang ako dun. Kasi hindi naman po ako nagmamalaki. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero sinisiguro ko, hindi ako magpapakababa katulad ng ginawa ni Christian Esguera na tapos ng journalism, pero sumailalim sa mga DDS, mas inisip pa niya na magpaka-unprofessional kaysa lawakan ang pagtingin sa problema ng flood control. Kaya hindi masisisi talaga ni Ngakpers na ito pong mga subscriber niya ay nababawasan. Hindi niya masisisi ang tao. Kaya nga niya sinasabi, 'di ba, walang problema sa akin 'yun. Bakit? Hindi niya masisisi ang taong bayan dahil alam niya ngayon, alam niya ngayon sa sarili niya bago siya matulog habang nakatingin siya sa kisame, habang nakatingin siya sa sa kawalan. Putya, ba't ba sinabi kong tanga o kasabwat sa corruption si PBBM? Nilayasan tuloy ako ng 12,000 subscriber. Ngayon mo lang talaga marirealize yan. 'Di ba? At nasa huli po talaga ang pagsisisi. Nasa huli talaga. Ate Agnes, kung ayaw niya sana sa Pangulo, nanahimik na lang kasi siya. Yun naman dapat po 'di ba? Pwede naman na niya kondenahin, wag lang siyang magbintang ng wala siyang sapat na basehan. Baka nga yung eto nga po baka nga po yung tanga o kasabwat mapatawad ko. Pero yung sinabihan niya si PBBM doon sa podcast kasama si Ronald Llamas, sinabihan niya etong si Sandro Marcos na anak at lolo ng nanggahasa sa kaban ng bayan. Tanong ko nga bakit? May napatunayan na ba
na korte, napatunayan ng korte na si PBBM nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi kung si PBBM napatunayan na sa korte na nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ko siya masisisi kung masabi niya yun. Yung word na ginahasa ang kaban ng bayan, hindi ko siya masisisi. Pero, dahil nga alam naman natin na wala naman talagang korte na nag-iimbestiga kay PBBM dahil wala naman pong nagdedemanda pa kay PBBM patungkol sa korupsyon dahil unang-una, malinis na malinis ang papel ni PBBM sa gobyerno, wala siyang pagnanakaw na ginagawa, siya pa nga ang naglabas ng korupsyon sa sarili niyang administrasyon. Bakit mo sasabihan na ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan? Bakit, Christian? Bakit? Bakit mo sinabi kay PBB? Journalist ka pa niyan. Facts first pa. Ang nangyari, ngak first. Ngak first eh. Kumana ka ng kumana eh. 'Di ba? Una muna pambabalahura, di ngayon. Hindi ka magkandatuto, laban bawi ka, kakapaliwanag. Ate Margie Martillan, nagpunta na nga ng Switzerland yan eh. Joselito Villarino, mata pobre kasi yang si Ngak first. Mac, Kismundo, tama ka Mac, dapat lang sa mga bisita niya. Kaya pinanonood yung channel niya. Naobserbahan ko sa show niya, pasimple niyang siraan si PBBM. Ronnie Castro, may punto ka Sir Mac, baka naman DDS yun, sinamantala lang nila. Baka po. Joselito Villarino, yung moral ascendancy ay yung ginagamit na batayan kung moral o immoral ba yung namumuno sa gobyerno. Nandi, watching from Taytay Rizal, paki-flash po countdown ni Christian, naka-monitor po kami, thanks. Okay, ito po. Ayan. 703, 613. 703,000 na lang. Nung bago tayo magsimula, 703,700 plus to eh. Kita nyo, hindi pa tayo natatapos mag-live, ang bilis bumaba, nabawasan na siya ng nasa lagpas 100 na. Ate Jonah, nandyan pa rin. Ate Agnes, sa mga binitiwan niyang mga salita, nagbibintang na siya nun eh. Yun nga po, Ilocos, Pakya, 69ers, ngak-ngak first. Yes, Ate Mary Jane, talagang bababa at bababa pa yan. Hindi po yan na titigil sa pagbaba.